Gaano ba kalayo pwedeng sumilip ang Korte Suprema sa isang proseso na parang political, 'di ba? Gaya ng impeachment. Ito ba'y, alam mo na, check and balance lang o baka naman sumusobra na sa powers ng Kongreso? Ating himayin ang isang mahalagang kaso tungkol dito. Oo nga. Ang pag-uusapan natin ngayon, ito yung naging desisyon sa petisyon ni Vice Presidente Sara Duterte laban to sa Kamara at Senado tungkol sa impeachment. Tama. Ito yung Sara Z. Duterte versus House of Representatives et al. GR numbers 27853 at 27835 ito. At lumabas yung decision July 23, 2025. Okay, sige. Balikan natin. Ano ba mang nangyari? Merong tatlong naunang impeachment complaints, di ba? Laban kay VP Duterte. Oo, nung December 2024 yun, sa 19th Congress pa yun. Pero hindi umusad. Nag-adjourn sila. So parang wala lang. Parang ganun nga, na-archive kumbaga. Tapos pagbukas ng 20th Congress, eto na, February 5, 2025, may pang-apat na complaint. At eto yung mabilis, no? Oo, mabilis talaga. Nakuha agad ng 215 votes out of 306 members yun sa Kamara. So, sapat na para maging articles of impeachment. At ayun, pinadala agad sa Senado. Dito na ngayong pumasok si VP Duterte sa Korte Suprema. Feb 18, 2025. Nag-file siya ng petisyon, ano yun, certiorari at prohibition? Tama, legal remedies yun para ipa-review at kung pwede ipatigil sa Korte Suprema yung ginagawa ng Kamara at Senado. Ano yung mga pinaka-main issues na tiningnan ng Korte dito? Basically, tatlo. Una, pwede bang makilam ang Korte Suprema sa impeachment? Kasi, di ba may nagsasabing political question yan? Okay. Yun yung una. Oo. Pangalawa, yung one-year bar rule, nalabag ba ito? Nasa Article 11, Section 3.5 yan ng Constitution. Yung bawal ang impeachment ng higit sa isang beses sa isang taon. Eksakto. At pangatlo, yung karapatan ni VP Duterte sa due process. Nasunod ba o may nilabag? Okay. So tatlong mabigat na tanong yan. Anong naging hatol ng Korte? Pinaburan ba yung petisyon? Oo, pinagbigyan ng korte. Ito yung mga key points. Una, yung tatlong naunang reklamo, yung sa 19th Congress. Oo, yung mga na-archived. Ayun, sabi ng korte, effectively dismissed na yon or na-archive nung natapos yung session. Kasi hindi na aksyonan eh. Pangalawa, ito yung pinaka-importante, yung pag-file ng pang-apat na complaint nung February 5, 2025. Yung mabilis na umusad. Yun nga. Sabi ng korte, bagong initiation yon ng impeachment. Pero, at ito ang pero, dahil na-initiate na yung tatlong nauna. Oo, kahit na archived. Dahil na-initiate na sila, pasok na yung pang-apat sa one-year bar. Hindi pwedeng dalawang initiation sa loob ng isang taon para sa iisang opisyal. Malinaw. So ano ang naging status nung Articles of Impeachment na inaprobahan ng Kamara? Dahil barado nga ng one-year rule, sabi ng korte, unconstitutional yon at void ab initio. Void ab initio, walang bisa mula umpisa, di ba? Tama, parang hindi nangyari. Bukod pa doon, nakita rin ng korte na may problema sa due process. Meron pa. Anong example nun? Halimbawa, parang hindi raw nabigyan lahat ng miyembro ng Kamara ng kumpletong ebidensya bago sila pumuto. Importante yun sa due process eh. Oo naman. Kailangan alam nila kung ano yung binuboto nila. Exactly. So dahil void nga yung articles of impeachment mula simula, Walang basehan para umakyat sa Senado. correct, walang naging basehan. Kaya wala ring naging jurisdiction ng Senado para litisin yung kaso. So, ano ang practical na epekto nito ngayon? Hindi na pwede mag-file ulit? Hindi muna. Hindi pwedeng mag-file ng bagong impeachment complaint laban kay VP Duterte hanggat hindi tapos yung isang taon mula nung na-initiate yung tatlong nauna. So, ibig sabihin, mga February 6, 2026 pa pinakamaaga. Okay, gets ko. Kung ilalagay natin sa mas malaking konteksto, ano yung mga parang takeaways dito? Yung mga legal doctrines na lumabas o patibay para sa iyo na nakikinig? Merong ilang mahahalaga, no? Una, yung impeachment daw ay sui generis. Sui generis. Ano ibig sabihin nun? Unique. Oo, parang one of a kind.
May legal at constitutional side pero meron ding political. Pero hindi ibig sabihin na porket may political aspect hindi na pwedeng silipin ng korte. Lalo na kung saligang batas na ang usapan. Okay. So hindi siya totally off-limit sa korte. Hindi. Pangalawa, kinumpirma ulit yung power of judicial review over impeachment. Pwede talagang tingnan ng korte kung may grave abuse of discretion. Yung JADL-J na tinatawag, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Tama. Kapag sumobra na o kumilos ng walang kapangyarihan ng isang sangay ng gobyerno, labag sa Constitution. Okay, sige. Ano pa? Pangatlo, yung one-year bar rule. Nilinaw kung kailan nagsisimula yung bilang. Mula sa initiation. At ang initiation pwedeng yung pag-file at pag-refer sa komite o yung pag-endorso ng 1/3 ng Kamara. At kahit ma-dismiss, nagsimula na yung bilang? Oo, nagsimula na. Yun na mahalaga. At pang-apat, due process. Kahit political ang impeachment sa ibang aspekto, hindi pwedeng baliwalain ang due process. Karapatang marinig, sapat na ebidensya, tamang proseso. Kailangan pa rin yun. Napakalinaw nga. Para sa'yo na sumusubaybay sa mga ganitong usapin, ano sa tingin mo? Anong implikasyon nito sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Kongreso at Korte Suprema? Lalo na sa usapin ng accountability ng matataas na opisyal. Gusto naming malaman ang tingin mo. Mag-comment ka sa baba. At kung naging kapakipakinabang sa'yo itong paghimay natin, pa-like naman at pa-favorite. Oo nga. At para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating pagsusuri sa mga importanteng kaso at issue, mag-subscribe ka na. Huwag kalimatan. Eto, isang huling tanong na iiwan ko sa'yo para pag-isipan mo. Sa naging desisyon na to ng Korte Suprema, sa tingin mo, naprotektahan ba ng sapat yung mismong institusyon ng impeachment, yung gamit niya bilang tool for accountability? O baka naman, dahil dito, mas naging mahirap ng gamitin ito laban sa mga opisyal sa hinaharap? Ano sa palagay mo? Hanggang sa susunod nating pagtala.